Sa 2023 budget lamang po ng Senado, meron po silang about 3 billion. 3 billion MOOE. Yan po ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo. Ang Kongreso naman po, ang mababang kapulungan, for 2023 ay merong 13 billion MOOE for 2023. Again, Wow! Mga kababayan ko, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa budget ng Senado at Kongreso. Ang Senado ay mayroong budget na 3 billion pesos itong 2023 at ang Kongreso naman ay mayroong 13 billion pesos. Ang budget na ito ay walang liquidation kung paano nila ito ginasta. Resibo lamang at certification, at tila ata tahimik ang matatapang nating mga senador at congressman patungkol dito. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kailangan pong pag-usapan ang pera ng taong bayan na napupunta sa kahadiyero o bulsa ng bawat isang senador o kongresista dahil hindi po natin alam kung paano nila ito ginagastos dahil wala po silang individual COA audit, wala po silang liquidation with resibo. Ang meron po sila ay liquidation by certification. Ang ibig sabihin po niyan ay ibibigay ang pera kay congressman or kay senator at ang gagawin lamang nila ay certification na ito ay ginastos sa kanilang MOOE. Para sa kaalaman nyo pong lahat kung gaano po kalaki ang pera na ito na walang liquidation with resibo, sa 2023 budget lamang po ng Senado, meron po silang about 3 billion MOOE. Yan po ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo. Ang Kongreso naman po, ang mababang kapulungan, for 2023 ay merong 13 billion MOOE for 2023. Again, yung 13 billion na yan, mga nasa Paco at nasa New Jersey, mga taxpayers, mga OFWs, ang 13 billion po na yan ay walang liquidation with resibo. Yan po ay liquidation by certification. So, ibig sabihin po, mga kababayan, sa 2023 lang, 18 billion ang walang liquidation with resibo. Hindi nyo po alam kung paano ginagastos yan up to the last centavo. 18 billion, 2023 lang. Okay? 2023 lang po yan. Kaya nga sinasabi ko, wala akong pakialam kahit mga kaalyado ni Duterte o ng mga Duterte ang masagasaan dito dahil lahat po sila dyan ay nakikinabang. At hindi lamang po yan ngayong taon ito, kundi na for the longest time po, yaan ang ginagawa. Yan po ang ginagawa ng Kongreso at Senado. Hindi lang po sa 2023, 2022 rin, 2021, sa lahat ng panahon. Liquidation by certification. Kaya wala kayong makikita, again, ulitin ko, wala kayong makikita na individual audit. Walang COA audit report ang kahit sino mang senador o congressman. Wala kayong mahanap. Bakit wala tayong mahanap na publicized individual COA audit report ng bawat senador at congressman? Hindi naman yan confidential fund, di ba? Tama. Ngayon, kung wala kang individual COA audit, paano mong mapapatunayang wala kang kupit? Kung walang resibo, paano mo mapapatunayan na hindi na ilagay sa kakadiyero? Hindi ba? So, kita ninyo, di ba, hindi ito pinag-uusapan sa mainstream media. Ilan lang ang naglalakas loob na pag-usapan ito. Pero ang topic po natin ngayon, papakita ko sa inyo ha. Ganito po kasi ang tunay. Ganito po kasi ang tunay na liquidation with resibo. Ipapakita ko sa inyo ang ginagawa sa Amerika. Okay. Ito ang
United States House of Representatives. Website nila ito. So, makikita ninyo, meron silang Statement of Disbursement. So, anong ibig sabihin yan? Ang Statement of Disbursement na ito ay quarterly public report of all receipts and expenditures for U.S. House of Representatives, members, committee leaderships, and officers and offices. So, ibig sabihin, public report, quarterly, ibig sabihin po every 3 months, ng lahat ng resibo at expenditures ng U.S. House of Representatives, members, committees, leaderships, officers, and offices. So, every 3 months po. So, every 3 months, ang U.S. Congress po ay merong report. Detailed report kung saan napupunta ang salapi ng mga American taxpayers. So, public report po ito. Public report. So, ito po yung itsura ng public report. Okay? So, mahaba yan, no? Ano lang to? Part 1 of 3. At part 1 pa lang is 1,110 pages. So, kung makikita nyo dito, halimbawa, pupunta tayo dito. Okay. So, ano ba to? Okay. So, ito yung pinaka-latest nila. So, halimbawa ito. Kita nyo. Office of the House, of the Speaker of the House. So, ito yung kanyang liquidation, no? So, makikita nyo, yung mga sumweldo sa office, nakalista kung sino sila, ano yung kanilang ginampan ng trabaho, diba? So, ayan yung sweldo for that quarter. So, meron din ng summary. Ngayon, sa ating kongreso, ito lang ang meron. Okay? Ito lang ang meron. Pero wala silang ganito. Okay? Wala silang ganyan. So, nakikita nyo dito, nandyan lahat. Okay? Lahat ng pinapasweldo sa under ng Speaker of the House. Okay? Kita nyo yan? Pati pati cloakroom floor assistant. Cloakroom, ibig sabihin ito yung sa may anuhan ng mga coats, no? So, kita nyo yan yung mga pinapasweldo. Pati part-time nandyan. Pati magkano sinweldo. So, nakikita nyo kung gaano ka-detailed. Taxi ride, lodging, meals, taxi ride, parking. Tapos nandoon yung presyo. So, pakikita mo rin dito, diba, kung sinong gumamit ng pera na yon. Ayan, napakadetalyado, mga kababayan. Ganito ang tunay na liquidation. Kita mo, Wi-Fi on travel, magkano yan? See, $8 nandyan. Nakikita nyo, detalyado. Detalyado ang liquidation with resibo sa US Congress o sa House of Representatives ng Kongreso. Nakikita nyo yan. Lahat nandyan. Lahat ng pinaggamitan ng pera ng mga Amerikano ay nakalista up to the last centavo. Ano lang to Office of the House Speaker pa lang ito sa Amerika. So, nakikita nyo yan? Diba? So, ayan na. Nandyan na. Kita nyo yan? Detalyado. Lahat ng congressman ito, pati senator So, kita nyo na, kahit $1.97. Office supplies. Nandyan, nakalista. Yan po ang tunay na liquidation. Okay? Liquidation by resibo. Sa US Congress po yan, hindi po yan ginagawa sa ating bansa. Bakit? Diba? Kinopya lang po natin ang ating sistemang pampolitika sa Amerika, pero bakit hindi ito kopyahin din? Diba tama? Ito ang tama. Sumasang-ayon ba kayo, mga kababayan, na ang pinakita ko sa inyo kanina ay ang tamang gawain? Wala pong ganyan ang Senado natin at Kongreso sa napakahabang panahon. Diba? Mas magandang napag-usapan natin to ngayon kasi wala naman nagsasalita about this.